Hello mga kapatid! For today's video ay gagawa po tayo ng fondant icing. Ang fondant po ay isa sa magandang icing ngayon sa cake. Bukod sa kayang i-cover sa cake ay ginagamit din ito para makagawa ng design or topper sa cake. Ang fondant ay parang clay na kayang ikorte or gamitan ng molde para makabuo ng gusto mong disenyo. Kung interesado ka sa paggawa ng simpleng fondant na hindi dry, flexible at mabilis gawin, tara let's at simulan na po natin ang paggawa. Una ko pong gagawin dito ay magtitimbang ako ng 300 grams na white marshmallow. Mainam po na sundin natin ang tamang timbang para hindi po tayo hirap ma-achieve ang tamang fondant na magagamay ninyo. Lalagyan natin to ng 2 tablespoon na water. Di na kailangang haluin ng mallows at tubig. Ang method na gagawin ko sa pagtunaw ng mallows ay microwave oven method. Pero kung wala kayong microwave oven, ay pwedeng-pwede ang double boiler method. Nag-set muna ako ng 2 minutes para matunaw ang mallow sa microwave. Pero kung sa tingin ninyo ay hindi pa po tunaw ang ating mallows, pwede nyo pang ibalik yan sa microwave oven at iset ulit ng ilang minuto. Kung tunaw na po ang mallows ay pwede na natin haluin gamit ang silicone spatula. Sa pamamagitan po ng paghalo ay makikita natin kung pantay ang pagkakatunaw ng ating mallows. After po natin haluin ang tunaw na mallows ay maglalagay na po tayo ng icing sugar or powdered sugar ng pakonti-konti. Ang nire-ready ko kada gagawa ako ng small batch recipe ng fondant na ito ay 4 cups of icing sugar. Gumamit po tayo ng salaan kada magdadagdag or maglalagay ng icing sugar para iwas po sa buo-buo na icing sugar sa ating fondant. Maglalagay muna tayo ng 1 cup na icing sugar sa mixing bowl. Hahaluin natin yan hanggang mag-combine ang mallows at icing sugar. Ganun din po ang gagawin natin sa pangalawang 1 cup na icing sugar. Susunod na icing sugar ay sa lamesa na magmamasa na tayo para mas lalong mag-corporate ang ating mixture. Naglagay ako ng icing sugar sa lamesa, hindi ko muna ito ilalahat. Gamit pa rin ang salaan, bahagya lang nating spread yung kasya po ang ating mallow sa gitna. Masahin lang po natin ng fondant hanggang sa mag-combine po yung ating nilagay na icing sugar sa lamesa. Kung sa tingin po ninyo ay masyado pa kayong nalalambutan dun sa fondant, pwede nyo pa pong i-add yung natitira nating icing sugar. Pero kung nakuha mo na yung tamang gusto mo sa isang fondant, yung hindi dry, hindi masyadong malambot at higit sa lahat ay flexible, ay pwede na po nating i-stop or wag nang ilagay ang natitira nating icing sugar. Kaya mahalaga po ang paglalagay ng icing sugar or powdered sugar ay pakonti-konti lamang po ito. Dahil ang sobrang icing sugar o powdered sugar po ay nagbibigay sa ating fondant ng napakatigas or super dry na texture nito. Kapag nakuha mo na ang ganitong fondant ay lalagyan na natin to ng konting lard or vegetable shortening bago po ito balutan ng cling wrap. Dahil ang lard po ay nakakatulong para hindi mabilis mag-dry ang ating mga fondant. Sa mixture na ito ay makakagawa ka na ng 750 to 800 grams na fondant na kayang i-cover ang isang 8x5 at isang 6x5 na cake. May matitira pa para sa pang-decoration. I-rest muna ang fondant at least 8 hours bago ito gamitin. Nakakatulong po ang pag-rest sa fondant para mas lalong mag-set ng maganda ang fondant. Sana'y makatulong sa inyo ang small batch recipe ng aking homemade flexible fondant. Hanggang sa muli mga kapatid. Bye-bye!